9 meal course. Nag-start akong mag-study nung bago ko nalaman na nabuntis ako kay Sylvia. Doon yung pinaka-struggle talaga. Umabot sa point na every week, nalilate ako ng mga pagpasa ng exam. Hello mga ka-twinkle. Good morning everybody. Ay, nandito pala ang aking Sylvia. Good morning, Sylvia. Ay, parang inirapan niya ako, friend. So today ay napaka-espesyal na araw for me. Mamaya ko na ikukwento sa inyo dahil excited ako mga ka-twinkle. Sobrang excited ako kagabi pa. Parang late na ako nakatulog kaka-prepare ng mga kailangan ko para siguradong kumpleto ang mga gamit ko na kailangan today. So hayaan nyo muna ako mag-prepare at mamaya ikukwento ko sa inyo kasi napaka-espesyal na araw nito, guys. At patuloy ang pangarap. Yes, my love. Bakit nandyan ang aking my love? Guys, tignan nyo siya, oh. Bakit nandyan ka? Ay, naku, nagtago. Tatampo kasi kausap ko yung camera. Mga ka-twinkle, this is it, everybody! Oh my God, thank you, Lord. You're the best! Alam nyo ba, mga ka-twinkle, bakit ang aga-aga ko nagising ngayong araw? Kasi sobrang excited ako kasi ngayong araw po ay graduation ko na! Mapuloktok yung asawa ko. Tignan mo. Proud yarns. Alam nyo ba mga ka-twinkle, kasi parang di nga ako nakatulog ng maayos. Kakaisip kasi, piniprepare ko, in-steam ko pa yung toga ko. Lahat, piniprepare ko kagabi hanggang kaninang umaga. So ngayon, titignan ko. Sabi ko, ano bang magandang outfit? Tingnan mo to, Beshi. Ayan, oh. Kasi since black naman yung aking dress, at black din itong aming toga, guys. Tingnan nyo. OMG, grabe. I'm so proud of myself. Alam kong proud ang Mama Bob at happy ang Mama Bob. Kung nasan man ang Mama Bob ngayon, malay mo, nasa stage siya later. Di ba, best, no? Nakatis yung hair ni Mama Bob, no? Tapos full makeup din ng Mama Bob. Anyway, so hindi ako nag-dress ng masyadong mahaba kasi ayoko nang lumalabas. Mas mahaba pa yung dress ko dun sa toga natin. So, para mas simple lang. Ayan, oh, para hindi rin ako masyadong mainitan. Ipawisin pa naman ako. Hindi ko iniisip ko ito kaya. Para colorful. Makulay ang buhay natin, babe. O, diba? Para kang Jabawokis dyan. Ganyan ko dyan. Para di bagay. Para pag nakita ko ni Mamo, anong ginagawa mo, Angge? Wala, Mamo. Kasi I love green. Anyway, sa black tayo. Guys, halikan na. Excited na ako makita yung mga kabatch natin doon. Sila Grian tsaka si Jerome, inaantay na ako. Mga besties ko doon. Pero paano to alisin? Friend, tulungan mo ako, friend. Sorry guys, excited lang ako, guys. Kung alam nyo lang ang pinagdaanan ko para makatungtog dito. Hoy, Grian! Congrats, ah! Pasok na tayo. Hinahanap ko si Jerome, eh. Sabi na tayo. Si Grian. Ito si Grian, kabatch ko to, eh. Sabi ko yung isang award niya sa akin na. Ang dami niyang awards. Ang dami niya special awards. Hi, Sanjay. Hello, Nanay. Kamusta po? Kumusta? Sabi ko, sisigawan kita eh. Mamaya, Nay. Mamaya, ha? Sabay tayo, Nay.
jeep! OMG, kuya! Uy, grabe naman! Thank you po. Salamat po. Grabe naman! Thank you, babe. We're so proud of you, ate. Ate Joles! Ate, Uy, grabe, nagulat ako sa Alam mo inyo. yan. hindi kami mawawala. Ito pa yung flat piece. Alam mo saan tayo sasakay? Saan? Sa jeep! Seryoso? OMG! Be, parang kasal lang namin noon, Rep. Grabe naman. Eh, picture tayo dito. Ay, picture tayo. Eh dito, be, merong surprise sa oh! Ay! Grabe naman, Be. Grabe. Thank you, Beb. Oy, mga sasakay pa! Kamusta kayo, guys? Nagbayad na ba kayo? Huwag ito kayo mag-alala, yung nasa harapan daw ang bahala. Pero parang niligawan niya yung driver. Uy, thank you guys. Hindi, seryoso, nagulat ako kanina. Kasi ina-expect ko diretso na ako ng sasakyan. Tapos nakita nyo naman yung mga nag-escort sa amin. Kaya nagulat ako. Pagtingin ko may jeep. Tapos ang unang-una ko nakita si Ate Marge. OMG. So thank you guys. Ang effort nyo talaga. Salamat. Thank you po. Dahil dyan. Para! Ay, di ba? Mali. Sorry po. Naano po ako na carried away. Oh, yung gwapo naman nung nasa dulo. Okay, ang first question ay from Jopay. Okay, Jopay, ano yung first question mo? Pag hindi maganda yung tanong mo, Jopay, tumambay ka muna sa gasolinahan, ha? Siyempre una, congratulations sa'yo ate. Thank you, Be. Since na natupad mo na po yung pangarap mo at ni Mama Bob na makapagtapos sa pag-aaral, ito po yung tanong ko, ano po yung nakapagpa-decide sa'yo na ipagpatuloy po ang iyong pag-aaral? Wala, trip ko lang. Hindi, alam mo bakit? Kasi kagaya nga nung sinasabi ko sa ibang mga interviews, naniniwala kasi ako dun sa kasabihan na walang pinipiling edad ang pagtupad ng mga pangarap natin eh. Siguro, nung time na pinag-aaral talaga ako ng Mama Bob, hindi pa ganun kabukal sa puso ko yung pag-aaral. Dahil ang gusto ko talaga nung time na yung kumanta. Siguro, may purpose talaga si Lord for me. Kaya niya ako binigyan ng talentong sa pagkanta. Siguro kasi para maibigay ko muna yung maayos na buhay para sa mama ko bago siya mawala. Alam mo yon? And ngayon na meron na kaming 2 anak ni Non Rev, syempre bilang nanay, gusto kong maging best example para kay Silvio and Sylvia na hindi hadlang kahit anong edad mo ang makapagtapos ng pag-aaral. Isang bagsak pero ang dami. Siguro, meron talagang mga pagkakataon sa buhay natin na meron tayong mga pangarap na kailangan nating isantabi para doon sa ibang pangarap natin na kailangan unahin. For me lang naman, yun yung parang pinaka-mindset ko. Anong course yung kinuha mo? And bakit yun yung napili mong course na aralin? Ang kinuha kong course ay 9-meal course. Ang kinuha kong course guys ay BSBA major in marketing management. Actually, nung una, talagang si Mama Bob yung naging inspirasyon ko kung bakit yun yung naging course na inumpisahan ko. 'Di ba dati pag may fill upan kang form sa school, 'di ba may mother, may father, tapos occupation nung mother, laging businesswoman ang laging nilalagay ko kay Mama Bob. So hanggang sa lumaki ako, hanggang sa tumanda ako, parang yun yung tumatak sa isip ko. Kaya gusto ko, pagka nagkaroon na rin ng time bukod sa pagkanta, pag malaki na rin sila Silvio at Sylvia, magkaroon ako ng sariling business bukod sa show business. At least, hindi na ako mahihirapan. Ito kasi yung gusto kong gawin kahit noon pa, yung magkaroon ako ng mga negosyo. Dahil alam kong sobrang hardworking mom mo, ano yung mga sinacrifice mo nung nag-aral ka? Sa mga hindi nakakaalam kasi guys, actually, nag-start akong mag-study nung bago ko nalaman na nabuntis ako kay Sylvia. Kasabay nun, ginagawa din namin yung What's Wrong with Secretary Kim. Alam mo yon, parang ang hirap kasi hindi ako pwede magtrabaho ng matagal habang buntis. So kasabay nun, parang dun yung pinaka-struggle talaga. Umabot sa point na every week, nalilate ako ng mga pagbasa ng exam, ng mga modules ko.
To the point na nakiusap ako sa ibang mga prof at sa ibang mga matataas sa amin sa Immaculada Conception. So awa ng Diyos, ginawa ko lahat. Kasabay nung pagbubuntis kay Sylvia, kasabay nung What's Wrong with Secretary Kim. Yung mga kasama ko noon, actually, napapansin nila, mainitin yung ulo ko. Yun yung time na hindi ko naman sinasabi sa kanila na ito yung pinagdadaanan ko. Kasi halos lahat, actually kayong lahat, family ko, gusto ko i-surprise. So paano ko i-surprise kung doon pa lang babagsak na ako? Pero yun nga, sabi ko, pagka ikaw meron talagang gustong gawin at inilagay mo sa puso mo yun at pinagdasal mo siya at ipinagdasal mo rin yung mga tamang tao na sana nandyan para tulungan ka, magiging possible lahat. So yun, Ate Angge. First of all, gusto ko lang din mag-congratulations sa'yo. Congratulations! Naalala mo ba yung pinatas ako sa'yo? Lapis. Gusto ko lang din mag-thank you sa'yo kasi naging bahagi ka dun sa kinuha kong exam na yun. Nakapasa ako. Wow! Yes. Ang laki naming naging bahagi mo sa ko sa journey ko kasi kagaya mo, graduating din ako. Naiyak ako. Naiyak ako. Ikaw kasi yung nag-motivate sa akin yung patuloy ang pangarap. Kaya nag-aral din ako. Yung question ko sobrang relevant din sa akin. What motivates you to finish your studies? What motivates me to finish my studies? Para! Alam niyo, sa totoo lang, bago nawala ang Mama Bob, isa yun sa pinangako ko sa kanya. So, sabi ko sa kanya, Ma, okay na ako. Kung gusto mo na magpahinga, huwag ka nang mag-alala sa akin. Kasi lahat ng mga inumpisahan nating pangarap, hindi man ngayon, pagpapatuloy ko lahat yon. So yun yung laging isa sa mga prayers ko na sana dumating yung time na pag ready na ako, maituloy-tuloy ko. So yun, feeling ko ito talaga yung binigay ni Lord kahit medyo mahirap, nailaban naman natin. And nung time na nahihirapan talaga ako na mag-aral, dumarating sa point na akala ko hindi nakakayanin, si Mama talaga inisip ko. Ngayon, nakuha mo na yung isa sa pangarap mo na nakagraduate ka na. Ano pa ba ang dapat naming abangan pa sa'yo? Dapat abangan ang makakain. Actually, napakarami. Napakarami, Ate March. Kasi lagi ko nga sinasabi, pag meron ka talagang na-achieve na malaking pangarap mo, dapat yung goal mo, nasusunod na pangarap mo, mas malaki dun sa natapos mo. Pag narinig ng ibang tao yung pangarap mo at tumawa sila, ibig sabihin, malaki yung pangarap mo at okay lang yun. And for me, ngayon na nakagraduate ako, siguro yung mabigyan ko ng maayos na future kami ni Noon Rebang mga bata. Kasi bilang nanay, isa yun sa pinakamagandang magagawa namin bilang magulang. And makagawa pa ng maraming kanta na makakapagbigay inspirasyon sa mga taong nawawalan ng hope sa dreams nila. So gusto kong makagawa ng, alam mo yung mga kanta na katulad ng Patuloy ang Pangarap ni Sir Jonathan Manalo, na at the end of the day, pag hindi ka sumuko sa mga pangarap mo, magugulat ka isang araw, lahat ng dreams mo nasa harapan mo na. Yung lagi kong sinasabi, with God, nothing is impossible. Actually, marami akong ginagawang kanta ngayon na super excited din ako na marinig ng mga tao at ninyong lahat. Kasi may mga kanta na hindi malayo sa personality ko, yung nakakatawa. May kanta si Princess Antoinette May Bayag. May mga love songs na talagang totoong nangyayari sa mga relationships ngayon. At syempre yung concert ko, Ate March, yung A15, kasi napakalaking milestone nun for me. At ang dami nga nagsasabi na sa generation ko bilang singer, bibihira talaga yung umabot ng 15 years. At thank God, kasi umabot ako ng 15 taon kasama kayo. At hindi mo natin kasama yung iba kasi yung iba sa kanila may mga sariling family na rin at busy sa mga trabaho nila. Pero natutuwa ako kasi marami pa rin sa kanilang hindi nakakalimot. Mga mustas sa social media, mag-message. So malaking bagay yun para sa akin. Kahit yung iba nasa ibang bansa, napakalaking celebration ng A15 para sa ating lahat. Sa loob po ng 15 years, today po ba, nakita na po ba namin yung sinasabi niyo pong tagumpay sa kanta niyo pong Patuloy ang Pangarap? Alam nyo guys, sa totoo lang, bawat milestone na nangyayari sa buhay ko, para sa akin, tagumpay yun. Sobrang excited ako kasi alam ko sa sarili ko na kung ano man yung mga pangarap ko pa na gusto kong Ano ba?
Kung ano man yung mga pangarap ko pa na gusto kong ma-achieve, ready ako na pagtrabahuhan lahat yon para matawag ulit nating tagumpay. Yun ang lagi ko sinasabi, dapat hindi tayo natatapos at napapagod mangarap. Hindi dapat tayo napapagod ipaglaban ang pangarap natin. Yes. Yung question mo, sa loob ng 15 years na yon, honestly, kung tatanungin mo ako, hindi ko na mabilang kung ilang tagumpay na yung sinelebrate ko. At looking forward pa rin ako sa napakaraming tagumpay pa. Ako naman na may tanong sa inyo, Go ate. saan talaga tayo papara? Alam mo, ha? Alam mo, ha? Walang ginagawa siya dito! Namiss ko to! Namiss ko yung oh my God! Mama, ang ganda naman! This is it, finally! Nakita nyo po lahat ng mga nangyari today at nasaksihan nyo, guys. Hindi ko ma-explain ang feeling hanggang ngayon. Gabi na, pero kasama ko ang mga supporters ko na nandito. Nasinurprise ako sa Bulacan Convention Center pa lang at hindi ko talaga in-expect yon. So ngayon, nandito kami sa dating bahay namin ng Mama Bob. Kakaiba talaga yung pakiramdam. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito after ilang taon at ramdam na ramdam ko pa rin yung presence ng Mama. At napaka-espesyal na araw today dahil graduation day ko at muli ako nakabalik sa tahanan namin ng Mama. Grabe yun! Kasama ko ang family. Si Nonreb, si Silvio at Sylvia sa Immaculada Concepcion College. Ang mga prof ko dyan. Yan sila, Sir Joey. Tatay F! Alam nyo na po kung gaano ko kayo pinasasalamatan. Maraming salamat po sa inyo. Ate Jingay, Mamu, thank you very much. Sa mga kabatch ko ngayong 2026, congratulations sa ating lahat. Shout out kay Grian. Si Grian kasi yung parang beshi-beshi ko eh. Si Grian at si Jomar. Yan. Congratulations guys. We made it sa mga Immaculadians. Good luck sa ating lahat and may God bless us sa tatahakin pa nating mga pangarap. Lagi niyong tatandaan, everybody, walang pinipiling edad ng pangarap, kaya naman, patuloy ang pangarap. Thank you, everybody!